Sa hinaharap, ang daigdig ay nasa bingit ng pagbagsak ng kapaligiran. Ang UN ay nagdaos ng agarang pagpupulong upang talakayin ang kakulangan ng pagkain at tubig. Ang kanilang solusyon ay plano sa pagbabawas ng populasyon na nangangahulugan na ang lahat ng mga internasyonal na hangganan ay isasara at ang bawat bansa ay magkakaroon ng isang taon upang bawasan ang populasyon nito ng 20%. Ang gobyerno ay nagsimulang mag-alok ng pera sa mga pamilya ng mga taong nagboluntaryo para sa euthanasia, isang pamamaraan upang wakasan ang sariling buhay. Ang mga mamamayan ay kinakailangang gumamit ng mga payong na nagpoprotekta sa kanila mula sa mapaminsalang UV ray at kumuha ng tubig mula sa mga trap na ipinadala ng DOCS o Department of Citizen Strategy. Ang kanilang mga ahente ay gumagamit ng full body suit para sa proteksyon at pinupuntahan ang mga bahay ng mga boluntaryo upang kunin ang mga bangkay. Sa bayan, mayroong hindi mabilang na mga karatula na humihiling sa mga tao na sumali sa plano ng pagbabawas na tinawag itong isang oportunidad. Nakita ng dalawang movers lipat bahay ang mga karatula at inihagis ang kanilang mga kape sa mga ito. Makalipas ang ilang sandali, naghatid ng piano ang mga movers sa magarbong bahay ng retiradong news anchor na si Charles. Sa TV, ang anak ni Charles na si Jared ay nagbibigay ng kanyang opinyon sa pagbabawas bilang isang antropologo na nagtatrabaho para sa gobyerno. Pabor siya dito at sa tingin din niya ay dapat ding makapagboluntaryo ang mga menor de edad dahil hindi sila sumusunod sa pangako. Binanggit pa ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki. Binatikos ng mga movers ang kanyang pagkukunwari dahil hindi nagboluntaryo si Jared at sumang-ayon naman si Charles dahil hindi niya masyadong iniisip ang kanyang anak. Pagkatapos, itinapon ni Charles ang lahat ng kanyang alak sa lababo habang sinusubukang magluto ng kanyang pangalawang asawa, si Don. Gayunpaman, nakakaranas siya ng matinding stress at kinailangan siyang ipanatag ni Charles. Sa TV, nalaman niya na ang York Therapeutics ay nilitis para sa isang demanda at ipinakita sa TV ang kanyang anak na si Rachel na siyang CEO ng kumpanya at sa makatuwid ay sinisisi sa karamihan ng mga usapin. Pag-uwi ni Jared, nakatanggap siya ng tawag mula sa dating asawa na nagagalit. Galit na galit ang babae sa pahayag niya sa TV dahil parang ayos lang sa kanya na mag-volunteer ang kanyang anak na nagpaiyak sa bata buong araw. Iginiit ni Jared na iniba ng tagapanayam ang kanyang punto at gustong kausapin ang kanyang anak, ngunit ibinaba ng kanyang asawa ang tawag. Pagpasok niya sa loob, pinagalitan ni Jared si Don dahil sa paggamit ng mga ipinagbabawal na sangkap sa paggawa ng pagkain. Sa itaas na palapag, tinatanggal ni Charles ang protective sheet sa bintana. Hindi nagtagal ay dumating si Rachel kasama ang kanyang anak na si Mia, na ikinagalit ni Charles dahil gusto lang niyang pumunta ang mga nasa hustong gulang para sa hapunan ngayon. Ngunit kinailangan niyang hayaan si Mia dahil nagbanta si Rachel na aalis siya. Sa labas, ang ampon ni Charles na si Noah ay nag-aalangan na pumasok at kinailangang tawagan ang kanyang kasintahang si Grace para sa suporta. Muntik na siyang magkaroon ng panic attack at ginabayan siya ni Grace ng mga magagandang salita para pakalmahin siya. Sa sandaling iyon, dumating ang bunsong anak ni Charles, si Ashley, at inanyayahan si Noah sa kanyang sasakyan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Grace, ipinaliwanag na nakilala niya siya sa isang pagpupulong ng mga adik at tumigil siya sa mahabang panahon, ngunit hiniling sa kanya na itago ang sikreto. Pagpasok ng magkapatid sa bahay ay niyakap ni Charles si Noah na ikinagulat naman ng iba. Bago ang hapunan, gumawa ng toast si Charles, humihingi ng paumanhin sa kawalan ng maraming oras sa kanyang pamilya dahil sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng dessert, sa wakas ay isiniwalat ni Charles kung bakit niya ipinatawag ang lahat ng kanyang mga anak, siya at si Don ay nagboluntaryo para sa euthanasia. Nagalit si Rachel dahil hindi siya naabisuhan para naiwan sana niya si Mia sa bahay at sinabihan ng bata na manood ng TV. Hindi maintindihan ni Jared kung bakit ginagawa ito ng kanyang ama dahil hindi niya kailangan ng pera, kaya sinabi sa kanya ni Charles ang lahat ng mga likas na sakuna na tinalakay niya sa kanyang news broadcast sa paglipas ng mga taon. Napanood niya kung paano unti-unting winasak ng mga tao ang daigdig at pinalala pa ito sa pagkakaroon ng 4 na anak. Nag-aalala rin si Charles na maaaring mapili ang isa sa mga bata, kaya kapag nagboluntaryo sila ni Don, ligtas ang pamilya mula sa pagpapalista sa hinaharap. Habang nag-aalala, ipinaliwanag ni Jared na pinapayagan lamang ng batas ang isang tao bawat pamilya. Kaya kung tawagin ng isa sa mga bata, maaaring pumalit si Charles sa kanilang lugar, ngunit hindi iniisip ni Jared na ito ay mangyayari dahil ang mga batas na ito ay karaniwang hindi pinupuntirya ang mga mayayaman. Tumanggi si Charles na baguhin ang isip at sumang-ayon si Don sa kanya. Siya ay isang sikat na chef at sa palagay niya ay pareho silang public figure, kaya magpapakita sila ng magandang halimbawa.
Inakusahan ni Ashley ang kanyang ama na ginagawa ito para sa kanyang reputasyon at para iangat ang pangalan ng York dahil sa palagay niya ay walang nakamitang sinuman sa kanyang mga anak. Nasiraan ng bait si Noah at nagreklamo. Hinampas ang mesa gamit ang kanyang tungkod. Nang pagalitan siya ni Don, lumayo siya. Sa TV, ipinakita sa balita ang protesta sa labas ng DOCS quarters na humihingi ng linaw sa gobyerno dahil itinatanggi nilang ito ay isang organisasyong militar ngunit sila ay kumikilos na parang ganoon. Ang patalastas ay nagpapakita ng mga larawan ng mga taong nagpalista bilang mga bayani. Sinubukan ni Noah na sabihin kay Charles na pinipeke ng gobyerno ang mga numero, sa palagay niya ay nakamit na nila ang 20% na pangako, ngunit patuloy silang humihiling ng mga tao upang alisin ang ilang bahagi ng populasyon. Ginagawa ito ng mga mahihirap para sa pera, at ginagawa ito ng mga iligal na imigrante upang makakuha ng citizenship para sa kanilang mga anak. Iniisip ni Jared na ang lahat ng ito ay isang teorya ng pagsasabuatan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Charles na hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang salita dahil ipinagtanggol ni Jared ang parehong administrasyon na itinanggi na totoo ang pagbabago ng klima. Ipinaalala rin sa kanya ni Charles na isinisi ng gobyerno ang lahat sa mga bansang Asyano at nagdulot ito ng masakit na pananalita na nauwi sa pagsunog ng mga panatiko sa restaurant ni Don. Nang tawagin ni Charles si Jared na isang kahihiyan, binanggit ni Jared na si Noah ay isang dating adik upang gawing mas mahusay ang kanyang sarili. Ipinagtanggol ni Ashley ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagbanggit na malinis na siya ngayon at mayroon siyang kasintahan na nakilala niya sa mga pulong. Medyo nag-alala si Charles nang marinig na nakikipag-date siya sa isa pang adik, ngunit naging supportive siya nang ipaliwanag ni Noah na malinis din si Grace at ipinakita sa kanya ang isang larawan. Samantala, si Mia ay nasa social media at nakahanap ng mga post na gumawa ng masamang pag-edit sa larawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay pumunta si Charles sa kusina upang tulungan si Don, ngunit bumalik na may dalang sulat. Lumalabas na umalis pala siya dahil ayaw na niyang magpalista. Ang masama pa nito, ang mga ahente ng DOCS ay nandito na dahil pinlano ni Charles ang hapunan bilang pamamaalam. Pinapasok ni Charles si Agent Bob at ipinaliwanag na wala si Don, kaya gusto niyang baguhin ang schedule. Hiniling ni Bob kay Charles na makipag-usap ng pribado at pumunta sila sa opisina kung saan binigyan si Charles ng ilang mga papeles upang pirmahan. Gayunpaman, ang mga papeles sa pagkansela na ito ay magpi-freeze ng mga ari-arian ng pamilya. Ituturing si Charles bilang isang taksil at ipapadala siya sa bilangguan, kaya tumanggi siyang pirmahan ang mga ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Charles na gawin ang euthanasia ngayon. Nakahiga siya sa kama at karamihan sa kanyang mga anak ay nagtipon sa paligid niya, ngunit si Noah ay nanatili sa ibaba at tumutugtog ng piano. Humingi ng paumanhin si Charles sa pagiging mahigpit sa kanyang mga anak at nangako na ang ari-arian ay hahatiin ng pantay. Tinurukan muna siya ni Bob ng pampamanhid para patulugin, pagkatapos ay itinurok niya ang kemikal para patayin siya nang walang nararamdaman si Charles. Matapos may sakay ang bangkay sa bus, ibinalita ni Bob na kailangan niya ng pangalawang katawan gaya ng ipinangako. Sinubukan ni Noah na paalisin siya, kaya tinawag ni Bob ang kanyang mga kapwa-ahente na pumasok na may dalang mga armas. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng 2 oras upang magpasya kung sino ang hahalili sa lugar ni Don. Nais ni Jared na tawagan ang kanyang mga kontak sa gobyerno, ngunit ginulo ng mga ahente ang bahay na nangangahulugang walang telepono o koneksyon sa internet na gumagana. Ipinaliwanag din ni Bob na hindi kasali si Mia dahil hindi sila binabayaran para sa mga menor de edad. Lumalabas na ibinebenta nila ang mga katawan sa mga pribadong kumpanya at si Bob ay dating opisyal sa bilangguan, ngunit walang laman ang mga bilangguan sa kasalukuyan dahil ang mga kriminal ang unang naalis. Nang subukang ilayo ni Bob si Mia, sinubukan siyang ipagtanggol ni Noah at mabilis siyang pinatumba ng isang ahente. Pagkatapos ay dinala ng mga ahente si Mia sa bus na nagpapaliwanag na hindi nila siya sasaktan at kailangan lang siyang ilayo sa usapan. Sinabi ni Bob sa pamilya na hinahanap na ng mga ahente si Don, ngunit medyo mababa ang pagkakataong mahanap siya sa loob ng 2 oras at ayaw niyang mahuli sa kanyang kota. Ibinahagi din niya ang nilalaman ng kontrata, ipinaliwanag na hinayaan siya ni Charles na gawin ito para lamang maprotektahan ang kanyang reputasyon. Sinubukan ni Jared na sabihin kay Bob na kilala niya ang ilang mahahalagang tao, ngunit walang pakialam si Bob at hiniling niya sa lahat na isipin ang kanilang buhay dahil tiyak na ang isa sa kanila ay hindi maganda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Bob na ang DOCS ay nangongolekta ng impormasyon ng mga tao mula sa kanilang history sa internet hanggang sa kanilang mga email, kaya sinimulan niyang basahin ang kanilang mga profile. Iniwan ni Jared ang kanyang asawa para sa isang napakabata na babae, ngunit niloloko siya nito bawat linggo. Gusto ng kanyang anak na magpalista siya para hindi na niya ito makitang muli.
Si Mia ay hinaharas dahil sa mga problema ng kanyang ina at gusto ng board ni Rachel na tanggalin siya sa sarili niyang kumpanya. Siya rin ay wanted para sa ilang pagnanakaw sa bangko. Bago pa makapagsalita si Bob, sinuntok siya ni Rachel. Iniwan ni Bob ang kanilang mga profile sa mesa at hiniling sa kanila na hanapin siya sa labas kapag nakapagdesisyon na sila. Kung hindi nila gagawin, ang mga ahente ang pipili. Umalis si Bob at nakipaglaro ng baraha kasama si Mia sa bus. Tiningnan ni Ashley ang email ng kanyang ama at nabalisa siya nang makahanap ng isang mensahe. Pagkatapos ay binasa niya ang kanyang profile at natuklasan na ang lahat ng mga casting director na nakilala niya ay itinuturing siyang hindi marunong na artista, kaya nabigla siya. Binasa rin ng iba ang kanilang mga profile at sinubukan ni Jared na kontrolin ang emosyon sa pamamagitan ng pagsampal sa sarili. Pagkatapos, nagtipon ng magkakapatid at sinabi ni Jared na dapat itong gawin ni Noah dahil binigyan siya ng kanilang mga magulang ng malaking oportunidad sa pamamagitan ng pag-ampon sa kanya, ngunit sinayang niya ito sa pamamagitan ng pagiging adik at aksidenteng nakapatay ng isang babae. Ipinagtanggol ni Ashley si Noah at sinabing si Jared ang dapat na magsakripisyo na nagpapahiwatig na ang kanyang dating asawa ay papayag. Nagsimula ang isang pagtatalo at mabilis na nauwi sa tulakan, kaya sinigawan sila ni Noah para pigilan sila. Pagkatapos ay ipinahayag niya na dumating siya ngayon upang humingi ng tawad sa lahat ng problemang dinala niya sa pamilya sa nakaraan, ngunit ngayon ay malinis na siya at nagmamahal, kaya mayroon siyang pag-asa para sa hinaharap. Pagkatapos ay sumigaw din si Rachel at tinawag nila si Bob para magtanong sa kanya. Ipinaliwanag niya na kung hahayaan siyang pumili, magpapalabunutan sila ng stick. Tinanong ni Rachel kung kahit anong bangkay ay pwede o kung ito ay dapat na isa sa naturukan niya, kaya sinagot ni Bob na sa puntong ito, kukunin niya ang sinuman. Pagkatapos ay bumalik si Bob sa bus at natuklasan na sinira ni Mia ang kanyang mga baraha. Sa bahay, sinabi ni Rachel na halos hindi niya kilala ang kanyang mga kapatid. Hindi sila kailanman nagtawagan at nagkikita lamang tuwing bakasyon kapag inaanyayahan sila ni Charles. Pagkatapos ay sinubukan niyang saksakin si Noah ng kutsilyo, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili at nasugatan lamang ang dibdib habang sinaktan ni Rachel ang kanyang braso. Nagsalita siya tungkol sa kung paano aaksayahin ni Noah ang pera sa mga ilegal na gamot at agad na sumang-ayon si Jared sa kanya. Sa una ay ayaw ni Ashley, ngunit nagbago ang isip niya nang sabihin ni Rachel na ang pera ay makakatulong sa kanyang karera. Habang sinipa ni Ashley ang kutsilyo pabalik sa kanyang kapatid, ipinahayag niya na si Noah ay hindi pupunta sa paglilitis dahil ang pamilya ng babaeng pinatay niya ay binawi ang mga paratang. Ang email sa computer ng kanilang ama ay nagpapatunay na binayaran sila ni Charles ng malaking halaga ng pera, kaya naisip ni Ashley na may bibilang ito na parang nakuha na ni Noah ang kanyang bahagi ng mana. Nanumpa si Noah na hindi niya alam at sinabi sa kanyang mga kapatid na maaaring kunin na lang nila ang pera, ngunit kumuha si Jared ng poker at kumuha si Ashley ng pepper spray. Sinubukan nilang palibutan si Noah, ngunit nag-aalangan silang pumatay at madali niyang pinatumba silang lahat. Tumakbo siya sa isa pang silid at nang subukang puntahan siya ni Jared, hinampas siya ni Noah ng tropeyo ng kanyang ama. Inisprayhan ni Ashley ang mga mata ni Noah at tumalon sa kanya, ngunit hinampas siya ni Noah sa pader bago siya inihagis kay Rachel. Habang tumatakbo siya palayo, inihagis ni Rachel ang kutsilyo para saksakin siya sa likod. Sa bus, inilagay ni Bob ang mga card para ayusin ang mga ito habang kinukutsa si Mia sa pagiging isang test tube baby na sinabing hindi makakuha ng lalaki ang kanyang ina. Nagkunwari si Mia na kailangan niyang umihi at pumunta sa banyo para umiyak. Sa sandaling iyon, ipinaalam kay Bob sa radyo na nahuli si Don at parating na ang bangkay sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ni Bob sa kanyang katrabaho na direktang dalhin ang katawan sa punong tanggapan. Nang lumabas si Mia, sinabi niyang gusto niyang tingnan ang kanyang ina, ngunit pinanatili siya ni Bob sa loob. Sinabi na sa kanyang karanasan, ang mga tao ay nagpapatayan sa ngayon. Sinabi rin niya na alam ni Rachel na ang gamot ng kanyang kumpanya ay pumapatay ng mga tao ngunit walang ginawa. Sinigawan siya ng galit na si Mia at sinubukang tumakas, ngunit pinapanatili ng gwardya na nakasara ang pinto. Nagalit si Bob nang hindi seryosohin ni Mia ang kanyang mga argumento tungkol sa pagliligtas sa daigdig at sinabi ng bata na gusto lang nitong panoorin ang mga taong namamatay. Bumalik kay Noah, nasa banyo siya at inaalis ang kutsilyo at umuog ang ngipin. Halos mag-panic attack siya at iniisip ang boses ni Grace para pakalmahin ang sarili. Nang padalhan niya ito ng liham pamamaalam, naalala niyang wala siyang signal at itinapon ang cellphone sa bintana. Napunta ito sa likod bahay at naipadala ang text. Pagkatapos ay binasag ni Noah ang piano stool at kinuha ang isang paa bilang sandata. Sa kusina, napansin niya ang ilang mga mantsa ng dugo bago kumuha ng mga pinggan at isang apron upang gumawa ng ilang improvised na baluti.
Nang umakyat siya sa itaas, nahanap niya si Ashley na humingi ng tawad at ipinaliwanag na kinumbinsi siya ni Rachel. Pumayag siyang makipagtulungan sa kanya at pumunta sila sa sala kung saan itinuro niya ang isang larawan nila bilang mga bata. Tumigil si Noah para gunitain at ginamit ni Rachel ang pagkagambala para saksakin ang kamay niya sa frame. Sinubukan ding umatake ni Jared, ngunit sinaktan siya ni Noah sa mukha para mapatumba siya. Matapos ding saktan ni Noah si Rachel, humingi siya ng tulong kay Ashley, ngunit tumakas lang ito. Nangailangan siya ng ilang pagsisikap, ngunit nagawa ni Noah na alisin ang ice pick mula sa kanyang kamay at tumakbo upang magtago sa isa pang silid. Nang sundan siya ni Jared, binato ni Noah ng baseball bat ang kanyang mukha. Dumating din si Rachel at nabigong mabutas ang kanyang pansamantalang baluti, kaya ginamit ni Noah ang pagkakataong saksakin siya sa leeg. Muling lumitaw si Jared na may dalang kutsilyo ngunit nagsimulang magsalita tungkol sa ginagawa lang niya ito para sa mundo at hindi dahil sa siya ay isang panatiko na nag-iwan ng pagkakataon para kay Noah na hampasin siya muli ng baseball bat. Gayunpaman, dahil dito ay hindi nakita ni Noah si Ashley sa likod niya at pinatumba siya nito. Pagkatapos ay itinali ng tatlong magkakapatid si Noah gamit ang mga cable at sumang-ayon na saksakin siya ng sabay, ngunit natigilan sila nang may marinig silang bumusina sa labas at tinatawag si Noah. Nagmamadaling lumabas ang tatlo at natagpuan ang mga ahente ng DOCS na nakatutok ang mga baril kay Grace na nire-record ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Sinubukan ni Mia na buksan ng pinto at itinulak siya ng gwardya sa likod, kaya sa halip ay pinaandar niya ang boss para gambalain sila. Ngayon ay nagawa na niyang lumabas para lamang mahuli at ibalik sa loob. Patuloy na nagtatanong si Grace tungkol kay Noah, kaya sinabi ni Jared na buhay siya, ngunit kailangan nila ng tulong. Nang subukang tumakas ni Grace para humingi ng tulong, binaril siya ng mga ahente. Iniisip ni Rachel na ito ang pangalawang katawan at dapat na itong matapos, ngunit sinabi ni Bob na kailangan niya ng dalawang katawan mula sa parehong pamilya at namatay si Grace dahil hindi sila makapili, kaya binigyan niya sila ng 15 minuto upang tapusin ang trabahong ito. Bumalik ang magkakapatid sa loob, handang patayin si Noah, ngunit natagpuan lamang nila ang mga cable. Biglang nawala ng kuryente sa bahay at kinuha ng tatlo ang anumang mahahanap nila para protektahan ang kanilang sarili. Binuksan ni Ashley ang isang pinto at lumabas si Noah na may dalang kutsilyo para saksakin siya. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatumba si Jared at nilabanan si Rachel, sinaksak ang pisngi nito. Nang mapansing gumagalaw pa rin si Ashley, hinawakan siya ni Noah sa leeg para sakalin siya. Patuloy na humihingi ng awa sa kanya si Rachel kaya ibinaba ni Noah si Ashley at sa halip ay hinawakan siya. Tinusok ang sugat sa pisngi para lalong masaktan. Si Rachel na desperado ay humiling sa kanya na iligtas si Ashley at hayaan siyang gawin ang procedure sa halip, binigyang diin na siya ang pinakamasamang kapatid sa grupo. Sumabad si Jared, sinabing siya dapat iyon dahil siya ang panganay at dapat na nagbabantay sa iba. Pagkatapos ay sinabi ni Ashley na mayroon silang mga anak na dapat protektahan, kaya dapat ay siya, para lamang patahimikin silang lahat ni Noah sa pamamagitan ng paghagis ng bote sa dingding. Inanunsyo niya na sa halip na magboluntaryo, dapat nilang patayin si Bob. Una, tinakpan ng magkakapatid ang sugat ni Ashley gamit ang mainit na kutsara at siya ay nahimatay. Sa boss, hiniling ni Mia kay Bob na hayaan siyang magpaalam sa kanyang pamilya, ngunit tumanggi siya. Nang maubos ang oras, pumasok siya sa bahay kasama ang isa pang ahente at natagpuan si Ashley na walang malay sa sahig. Habang tinitiyak ni Bob na ang tatlo pa ay hindi armado, tumigil si Ashley sa pagpapanggap at sinaksak ang isa pang ahente sa binti. Nagmamadaling kinuha ng magkakapatid ang mga armas na itinago nila sa isang halaman at ginawang hostage si Bob at ang kanyang kapareha, kaya nang pumasok ang mas maraming gwardya, hindi sila maaaring bumaril. Kinuha ni Jared ang kanilang mga sandata at napaluhod ang mga gwardya, ngunit sa sandaling iyon, tuluyang nawala ng malay si Ashley. Ginamit ni Bob ang pagkagambala para atakihin si Noah at sinaktan siya ni Jared bilang kapalit. Nang magising si Bob, natuklasan niyang nakatali ang lahat ng kanyang mga tauhan at natatakpan ng kumot ang katawan ni Ashley. Sinabi ni Bob sa magkakapatid na kapag may nangyari sa opisyal ng DOCS, kukunin ng gobyerno si Mia at ang anak ni Jared. Dahil binigyang diin ng magkakapatid na makukulong pa rin sila, nag-alok si Bob ng kasunduan, kukunin niya ang katawan ni Ashley at hindi sila kakasuhan. Gayunpaman, ang katawan sa ilalim ng kumot ay isang ahente na pinatay ng magkakapatid nang gawin nila ang procedure ng hindi maayos. Naging desperado, sinabi sa kanila ni Bob na nasa punong tanggapan nila si Don at sinimulan siyang sakalin ng galit na si Noah, ngunit pinigilan siya ni Jared. Nang may handa na ng magkakapatid ang mga karayom para mag-euthanize, nagmakaawa si Bob.
Nang maglaon, tumutugtog ng piano si Noah sa sarili niyang konsyerto. Nandoon si Don at ang kanyang mga kapatid kasama ang kanilang mga anak na nanonood sa kanya. Sa TV, lumabas si Bob sa isang ad na puno ng propaganda na nagsasabing namatay sina Grace at Ashley dahil nagboluntaryo sila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.